Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hawag, hapon ng gabi. Brother Joe ito ng Creoke Pananampalataya at Katotohanan na isang non-monetized YouTube video content ko. At kamusta na kayo? Ito'y kaduktong lamang ng mga sinabi ko nung nakaraan patungkol sa patriarchal o sa patriarchs na sinabi ko at pinaninindigan ko na walang isang patak na dugo kailanman na nananalaytay sa dugo ng Panginoon Kristo nung magkataong tao siya na nagmula doon sa mga patriarchs. Wala. Kasi unang-una, disqualified na maging Savior si Jesus Christ. Kung siya ay nanggaling sa mga family ng mga lineage ni Abraham na yon, na siyang pinagmulan din ng mga lahi ng mga yung mga other Semite people. Meron nang babasahin dito sa Acts chapter 17 verse 23. For as I was passing through and considering the objects of your worship, nakita na Apostle Paul, I even found an altar with this inscription to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaimed to you. Dito naman sa Acts chapter 17 verse 24, God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temple made with hands. Malinaw. Did Jesus Christ is the Lord of the Jewish people right now? No. Did they accept Jesus Christ or believe in Jesus Christ na siya ang Son of the Living God? No. Wala. Walang kapatak ng dugo ang Panginoon Kristo o sasali ng lahi sa genealogy. Basahin ko muna yung dito. Bakit pumasok sa ganun? Halimbawa, ito. Si Noah, makikita ninyo na si Noah, alam natin na iniligtas ng Diyos sa world flood. Pag sinabing baha sa buong mundo, ay alam natin debatable ng ibang mga scientists yan. But God said in the Bible na i-destroy niya sa baha ang mundo sa panahon na yon. Ito, mga anak ni Noah to. Sa Genesis muna, yung Genesis. This is the genealogy of Shem. Shem was 100 years old and begat Arphaxad 2 years after the flood. And he begat Arphaxad. Shem lived 500 years and begat sons and daughters. Nagkaroon pa siya ng mga other sons and daughters. Ito yung after ng flood to. Ito babasahin pa natin dito. Yung mga genealogy muna ni. Kaya sabi nila, sino ba ang panganay sa mga magkakapatid na to? Sabi ng mga sa genealogy, sabi ng ibang mga Bible scholar ay si Shem. Subalit sa Biblia, ang panganay ay sinabi na si Japhet, the elder. So si Shem ay bunso. Si Ham ang pumapangalawa. Depende sa pabanggit niyan. Tulad nito, now is the genealogy of sons of Noah, Shem, Ham, and Japhet. So dito, panganay siya. Si Ham ay pangalawa, si Japhet ay pangatlo. Shem, ito yung ninuno ng mga Semite people. At si Japhet ay obviously mga ninuno ng mga Europeans.
Si Ham ang ninuno ng mga people from Africa, tsaka sa part ng Middle East also, at doon sa tinatawag na South Asia, hanggang doon sa India, at hanggang doon sa China. Yan ang mga kaapu-apuhan ni Ham. Pag sinabing Ham ay burnt, sunog. Sa Tagalog, sa atin ay nog-nog. Pag sinabing burnt o sunog, siya lang yun ang complexion ay dark-skinned. Pero yung mga sinaunang tao ay dark-skinned din yan. Hindi pa, yung mga Europeans, how they got their skin, obviously, doon sila tumira sa northern part ng the world, ay ano meron doon? Malamig. Yung melanin nila, hindi na kinakailangan pa mag-produce ng mga dark color skin hanggang sa ma-adapt na nila yung weather doon at naging ganun itsura nila. Hindi na nila kinakailangan magkaroon ng tinatawag na curly hair, kundi flat hair para yung temperature ng init ay ma-maintain nila sa head nila, maging sa katawan nila. At yung ibang mga lahi ng mga Semites ay, tandaan nyo, walang puti noon. Walang puti. Sila ay mga still dark skin, pero darker than Ham, yung mga anak niya na. So dito, sabi rito, ito'y after ng mga flood na to, binabanggit dito. Tandaan ninyo sa Genesis chapter 9, verse 1, God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Pinagpaalaan ng Diyos. At dito, makikita natin dito na sinabi ni Noah, binasbasan na ni Noah yung mga anak niya. Genesis chapter 9 verse 26. Ito na. Yung tinatawag na covenant, kasi nakipag-covenant ng Diyos kay Noah na wala nang bahang darating pa sa mundo na katulad ng naranasan niya at ng mga anak niya, 8 sila doon na nabuhay. At ang sabi ng Diyos kay Noah na magmumultiply muli ang mga tao. And then, binasbasan ni Noah yung mga anak niya. Ang favorably o may pabor sa Diyos na sa tatlong mga anak niya ay si Shem. Dahil si Shem ay religious. He believed that there is God and he saw yung tinatawag na biblical proportion ng flood, si Shem. And he said, blessed be the Lord, the God of Shem. And may Canaan be his servant. Tandaan nyo, ang magiging alipin ni Shem, hindi si Ham. Si Ham ang anak niya, isa sa mga anak niya, si Canaan. Kasi nabuhay na noon si Canaan. Naipanganak na noon. And be his servant. Ibig sabihin, si Shem ay yung anumang magiging lupain ni Kanaan ay kay Shem mapupunta. Dahil maalala nyo, nung malasing si Noah, una siya nagtanim ng ubas. Siguro, nag-invento siya. Yung ubas, ginawa niyang parang juice, in-stack niya kung saan at na-ferment at ininom niya, naging alak. Nalasing siya dahil mainit sa katawan yon, nagtanggal siya ng damit. Pagkatapos nakita ng tatlong magkakapatid, yung kanilang ama, at nakita muna ni Ham pagkatapos sinabi sa mga kapatid. Si Ham ay second lang kasi kaya sinabi, at si Shem at si Japhet kumuha ng damit at hindi nila tinignan yung ama nila na si Noah na naked.
at nilagyan ng ano. Nung after na ng flood yun, nakapagtanim na siya, tuyo na yung lupa sa mundo. And then, realize ni Noah na si Canaan, yung isang anak ni Ham, ay ginawan siya ng kasamaan. I don't know kung anong kasamaan yun, pero maaring pinagtripan siya ng isang anak niya. Tandaan nyo, yung homosexuality, yung nanggaling doon sa land of Canaan, na Sodom at Gomorrah, maaring ginawa niya sa lolo niya yun. At he found out ni Noah at kinurse niya si Canaan na anak ni Ham. Hindi pinaitim yung kulay. Dahil lahat sila ron, ang kulay nila ay dark-skinned. Wala pang white noon. Kasi hindi pa nagsesettle sa mga lugar nila ang mga tao. Hindi pa. Kaya ano nangyari? Si Shem, nakita ni Noah na si Shem ay mas malapit siya sa Diyos kaysa kay Japhet at kay Ham. So nagsimula yung religion ng mga belief ng mga African animist, mostly mga taga-Africa. Ay yung mga Japhethites, mostly what? Tulad halimbawa ng mga Titans, yung mga ganyan, meron. Sometimes walang Diyos. Ganun ang mga tao nun. Yung mga Semites naman, they believe that there is a God or there is God na mono God, nag-iisang Diyos na nasa heaven na nagmamasid sa kanila. So makikita natin pagkakaiba ng tatlo. Yung mga anak na nila Japhet ang gawa na sarili nilang paniniwala about God. So tulad na binasa natin doon kay Apostol Pablo, nung makita niya, naglalakad siya sa mga lugar na ang sabi ay to the unknown God. For as I was passing through, Acts 17:23, and considering the objects of your worship, even found an altar with inscription to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing, him I proclaim to you. Makikita natin dito, siya'y papunta sa Areopagus ng Athens, Greece. Doon siya. Nakita niya, may naglagay. Naging chance niya para ipaliwanag. Who is this unknown God? Nagkanya-kanyang lakad ang mga tao, naligaw. Eto, di kaduktong ng nakaraan kong preaching. Meron ako nabasa mong balita na sinampahan niya ng kaso yung tatay at nanay niya kasi hindi niya naman daw kagustuhan na isilang siya sa mundo. That's why I'm suing my parents. Kasi wala daw siyang walang consent na dapat siyang isilang dito sa mundo. Siyempre bata pa hindi niya alam. Gen Z siya, Gen Z. Kaya yung utak nila iba eh. Lusaw eh. So ibig sabihin na hindi niya gusto na isilang siya sa mundo. Bakit isinilang siya? Parang ganun eh, di ba? Lahat ng bata, hindi naman talaga nila kagusto ang isilang sa mundo. Pero, suing your parents because of that, it's insane. Natawa lang ako yung... Kaya nga sabi ng mga tao, it will be prevented if their parents, gumagamit daw ng condom, ng protection. Natatawa ako lalo, di ba? Yung mga stupid people daw kasi, always stupid does. Mape-prevent yun kapag may contraceptive daw ginagamit yung mga parents nila. Mape-prevent daw yung ganyan. So, makikita natin dito. Alam niyo, ano ba ibig sabihin ng Christology? Kung mapapag-aralan niyo yun, ang Christology ay to study the nature of Christ, His human nature,
life, and His divine nature, at yung other teachings niya. Christology. Have you noticed sa Bible, kung babasahin ninyo, sino man sa inyo rito pwedeng magtanong sa akin o either mag-comment kayo? Never in the Bible, even the New Testament, or even in the Old Testament, na nagsasabi na si Jesus Christ ay merong dugo ng mga patriarchs ni Sem at ni Abraham. Let me know kung meron. Alam niyo ba how terrible yung mga Semites? Parang alam natin, yung mga Arabs, mga Semites din yan. Yung mga Muslim. Inaasawa nila yung sariling pinsan. Ito ng mga panahon to, tulad ng nakaraan na binasa ko, si Terah, tatay ni Abraham, 205 years old nung lumipat sila sa Haran. Kasi sila, Southern Iraq muna, yung pamilya ni Terah. Southern Iraq, malapit sa Kuwait. I've been there sa Kuwait, sa isang kampo namin doon. So, naglakbay sila from Ur of the Chaldees, according sa Bible. Hindi pa 75 years old si Abraham noon. Maaring he was like 40 years old. Naglakbay sila. And then pumunta sila sa Padan Aram, which is northern part ng tinatawag ng kung nasa ulo na kayo ng Galilee hanggang doon pa yon, sa northern part ng Assyria. At southern part naman nasa boundary ng Turkey o ng Hittite Kingdom, modern Turkey. Kinatatakutan ni Terah, ni Abraham, tsaka ng mga anak niya, yung Hittites Kingdom. Mga Hittites. Kaya hindi sila pumunta banda roon. Dito lang sila sa bandang sakop ng, kung ang salita ay mga Aramaic, kasi Aramaic sila. Yung Hebrew, isa lang yan sa mga dialects na kamag-anak ng Aramaic language. At ang kasama ni Terah, si Abraham, tsaka si Nahor, kasi si Haran namatay na dun sa Ur of the Chaldees. So ang dala-dala na lang ni Abraham, ni Nahor, at ni Terah ay yung tatlong anak ni Haran na sina Lot, Milka at Ishka. Doon sila nagsettle sa Padan Aram, ipinangalan kay Padan Aram o Padan Haran, doon sa pinangalan kay Haran, yung lugar na tinitirahan nila. Kasi noon kasi, turo mo lang, ay lupa ko yan, maglagay ka lang ng bako, alaga ka ng baka, kambing, tupa, say na yun. So dumami sila ron. Tapos, nabanggit ko na nung nakaraan, babanggitin ko lang ng konti. Yung nakaraan niya, kung babalikan niyo. Si Abraham, ang naging asawa niya, si Sarai, na naging Sarah. Tapos yung kapatid ni Abraham na si Nahor, ang naging asawa ay si Milka. Inuulit ko, si Lot, si Milka, si Ishka, magkakapatid. Mga pamangkin ni na Abraham tsaka Nahor, dahil ang kapatid nilang si Haran, ang tatay ng tatlong ito. Si Lot, si Milka, tsaka si Ishka. Ang ginawa ni Nahor, tiyuhin ni Milka, ni Ishka, at ni Lot, ay ginawa niyang asawa yung pamangkin niya. Doon sa Padan Aram. Haran o Padan Aram. Tapos, si Ishka ay, ang ibig sabihin nga ay beautiful. Sabi ng mga Jewish to, scholar at mga interpreter sa historia, maging si Josephus, na si Ishka ay, ang ibig sabihin ay beautiful,
Kasi yung pangalang Sarai ay beautiful din. Maring iisa sila. Ang tanong, sino ang nanay ni Sarah? Sino? Hindi naman taga ron. Kasi inutusan ng Diyos si Terah na umalis sa Ur of the Chaldees kasama si Abraham kasi nga may ituturong tinatawag na Promised Land. Walang kinalaman ng Diyos dito kung nag-asawahan yung mga magkakamag-anak na to. Kasi people are stubborn. They don't know the law yet. Kaya nga nung dumating si Moses, di ba? Pinagbawalan ng Diyos sa Leviticus na mag-asawa sa malalapit na kamag-anak, sa mga pamangkin, sa mga pinsan, sa mga mag-ina, magkakapatid. Yung mga illegal na sexual relation, pinagbawal na. So eto, sila may sabi nito mga Hudyo si Terah, na tatay ni Abraham, ang ginawa dun sa apo niya, na si Iska, inasawa niya. At nabuntis niya at ang naging anak ay si Sarah. Si Sarai na naging asawa naman ni Abraham. So, half-sister niya sa ama, si Sarai. At the same time, ay apo. Aponak ang tawag. It's di ba? It's awful and nasty. Incest. May maaaring sasabihin ninyo, kaya ayoko maniwala sa Bible. Hindi lang yun Kahit yung mga basta Semitic religion, they're worse religion. Yung mga, kahit Islamic nga What's wrong with these people, di ba? Yung mga Semites na to. They're killing each other. They're hating each other. Yung mga yan. Andin lang, di ba? Nagegeran sila. Bakit si Sem? Alam nyo nung pinag-aralan ko, I thoroughly researched this one. I almost, na iwanan ng Christianity at hindi naman iwalang medyos. Dahil dito, matagal na panahon na yun But yung nagtimpi ako, maybe this is not the one. And then, I keep on reading about yung mga prophecy na yung Christ ay lalabas from the line ni Judah sa lineage niya. And then kay David, kay Solomon, hindi makikita niyo yung lineage. Si Kristo ba ay merong isang patak na dugo sa mga yun? Wala Wala ho talaga. Kasi ipinangako si Jesus Christ na Savior first ng bansang Israel. And then, ng buong tao sa buong mundo. Ng buong mundo. Kaya yung mga nagsasabi na si Jesus Christ ay Jew, He was not a practicing Jew. Umalis nga siya sa mga teaching ng mga Pharisees na yun and then he preached the real gospel because yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. He became flesh. And in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. And basahin nga natin, lagi kong sinasabi, ito, sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Bago pa magkaroon ng mga patriarchal o salinan lahi ang mga tao sa mundo. He was in the beginning, before the world created, before any angels have been created, at bago pa nagkaroon ng lahat ng bagay, He was in the beginning with God.
All things were made through Him. He is the creator of everything. And without Him, without this Word, without this called Christ, without Him, nothing was made that was made, because He is the creator. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. And the darkness did not comprehend it. Sino yung darkness na binabanggit dito? The religion of the Jews, the Jewish people. The Jewish people, the sinners also. The darkness did not comprehend it. Yung pagdating niya. Nung magkatawang tao siya. Nuulit ko na si Jesus Christ, ayon sa Christology, ay ipinangakong Savior siya sa Israel. Parang ano yan manok na inilagay sa incubator para doon maglimlim at mapisa. Si Mary just like an incubator sa nagkatawang taong Word o Savior, na magiging Savior, Christ. Lumabas ang Panginoon sa Kristo. He was much different from a regular Jew. Tandaan ninyo yan. Kasi, hindi siya anak ni Joseph. Hindi niya paternal father si Joseph. Lumaki lang siya sa womb ni Mary. Sinuplayan lang siya ng tinatawag na mga protina para lumaki doon sa sa pamamagitan ng umbilical cords. I doubt it, may umbilical cord eh. Wala, just lumaki lang siya doon sa loob eh. Kasi nang sinilang ang Panginoon sa Kristo, ay Mary was still virgin, intact. Pero bakit ganun? Na sinabi naman ng Panginoon eh, na eto kasi may mga nagsasabi, oh, that was rape by God. That's why I don't believe in God. Naniniwala siyang rape ng Diyos, pero ayaw niya naman maniwala sa Diyos. Hindi ganun din yun, naniniwala siyang may Diyos, kaso nga lang nang re-rape yung Diyos. Maraming ganyan yung mga tinatawag na mga liberal thinking minded na mga tao na walang nalalaman sa anumang mga bagay. Ito, dito sa Book of Luke. Dito sa Book of Luke, makikita natin dito, Luke chapter, muna tayo? 1. Kung mabasahin nyo rito na ang ipinadala ng Diyos para kausapin si Maria ay si Gabriel, Angel Gabriel. Ito sa Luke 1:27 muna. Now in the 26, basahin ko muna sa 26. Now in the 6th month, sa Jewish calendar yun. Sa atin January, February, March, April, May, June. Hindi ko alam sa Hebrew calendar. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph,
of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Yun na sinabi. Did the angel Gabriel say, Makinig ka. Sa ayaw mo at sa gusto, ipapanganak mo ang magiging Kristo. Hindi ganun ang dating eh. Rejoice, highly favored. You are highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Eh ngayon, na-trouble si Mary. Ano yun? Ano yung pagbati na yun? Verse 29 ng Luke chapter 1. But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. Magugulat nga naman kung sino, di ba? Hindi niya naman kilala yung nagsasalita kasi nag-appear siya as just like a visible man, a regular man. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. Ito nga yung sinasabi ng ng Biblia, nung mga nabinasa ko, paano magiging anak ni David yung Messiah kung siya mismo ang nagsabi, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemy your footstool. How can be his son, yung Messiah? So ang ibibigay ay yung throne of David. Yung tinatawag na pinagpapasahan ng trono o power o lineage o yung pagiging king. Hindi ito yung king na by the way, paano nagsimula yung kingdom ng Israel? Unang-una, inanoint si King Saul. Naging masuwain siya. Yung kingdom ng Diyos ay inilipat kay David. Inilipat kay David. Nagkasala rin si King David, maraming mga pinagagawang kasalanan, nakiipit kay Bathsheba, pinatay yung asawa ni Bathsheba. Kita nyo ganun, para mga Muslim. That's why I'm so glad Jesus Christ doesn't have any single drop of blood from these men. Yung tinatawag na patriarchs and prophet. Nakikita nyo na si David, yung king niya na-divide. Nahati, di ba? Ang nag-run ay si Absalom. At yung mga asawa ni David ay inasawa ni Absalom in full view sa mga tao. Parang live porn movie. Ganun kasama, di ba? Pagkatapos, naging king na si King Solomon. Pagkatapos kay King Solomon ay nahati na yung kingdom din after ni King Solomon. 10 tribes of Israel na wala na. Yung Judah na lang at yung wala nang United Israel. Yung two tribes na lang, Levi at Judah, ang nag-stay. Kaya tinawag silang sa Judah na Yehudi. Mga Hudyo dahil kay Judah. Yung 10 tribes are still gone. Yung majority nila ay wala na. So, makikita natin dito na ganun kagulo ang tao noon sapagkat walang matuwid kahit sa wala. So dito, ang ipanganganak ay tatawaging Son of the Highest, not Son of the Jew. O Son of the Jews, o Son of the Patriarchs, Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of David. Paano niya naging father si David? By means of just like adoption kay Joseph na galing sa lahi ni King Solomon na anak ni King David. By adoption.
Joseph literally na pumayag na i-adapt niya si Jesus Christ at ibigay yung lineage na yon through marriage na kay Mary. Pero alam natin na hindi niya biological father si Jose. At hindi po pwedeng maging tao ang isang tao kung walang ama at kung sa ina lamang. Sa panahon natin parang in vitro fertilization, IVF. Pero makikita natin na si Jesus Christ ay dahil sa Holy Spirit na she will overshadow by the Holy Spirit. Overshadow, not rape, by the Holy Spirit. Nung nabautismo si Mary ng Holy Spirit, and the Word enter her heart, and then the Word of God enter her womb, and became flesh, at nagsimula na siyang magpuri sa Diyos right that moment. And you shall call his name Jesus, and he will reign over the house of Jacob forever. Magre-reign siya sa house ni Jacob forever, the family of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. Kaya makikita natin na si Jesus Christ magre-reign sa mga Hebrew people o Israel forever. Kailan yung forever na hindi pa nga nila tinatanggap si Jesus Christ sa second coming. Ang point dito is, nung pinanganak ang Panginoon sa Kristo, ay upang malaman ng mga Hebrew people, ng mga Jewish people na ito, na yung Old Testament na sinasabing kasulatan na prophecy ay natupad kay Jesus Christ. Kaya alam ng mga Hebrew, ng mga Jewish people na si Jesus Christ anak ng carpenter. Is he the son of the carpenter? I know his parents, yung mga kapatid niya. Kaya nga son of carpenter. Akala nila na si Jesus Christ ay talagang isang Hudyo lang. Hindi siya isang Hudyo lang. Naparito ang Panginoon para isave yung mga Jewish people. Jewish people lang ba ang gustong isave ng Panginoon? Lahat ng tao. For God so loved the world Yung ipinangako lamang ng Diyos, dahil sa basbas ni Noah kay Shem, ay upang kung saan bababa ang Panginoon, upang imulat ang mga descendants ni Shem through Abraham sa tunay na Diyos. Sapagkat ang mga paniniwala ng mga tao noon ay sila ay mga spiritists, animists, they worship idols. Ngayon, si Abraham, tinalikuran niya ang mga ganon at sumunod siya sa Diyos. Kaya binili na si Abraham ng Diyos, di ba? Itinalaga kita, di ba? Ingatan mong huwag ka nang magkasala. Tingnan natin dito. Di ba, half-sister niya, tsaka apo niya pa, lumalabas na apo niya pa, yung naging asawa niya si Sarah. Ayun ang katotohanan nun yan. Kaya, huwag kayong manghihilakbot. Ay, ganun ba? Yeah. Pero, ang ating Savior, my Savior, wala siya na anumang kaugnayan sa mga taong ito o mga patriarchs na ito. Kasi bumaba ang Panginoon as the Word of God became flesh. Nagkataon lang na mga Hudyo sila. Yung mga binabaan ng Panginoon para iligtas dahil yung pangako kay Abraham. Ang tinignan ng Diyos kay Abraham, yung pananampalataya niya. Hindi yung nagawa niyang kasalanan. Pero
nakalagay na sa Biblia yung mga kasalanan na dapat hindi natin ginagaya at inuulit. Na naging malaking pagkakamali ng mga patriarchs o ng mga Bible men. They're not holy. Yung sinasabi ng ibang preacher, the holy men of God, yung mga prophets na ito na hindi mga makasalanan nga sila eh. Sino yung prophet na inutusan ng Diyos na mag-asawa ka ng prostitute? Sipin nyo, para lang maging babala doon sa mga bansang Israel. Kaya dito, kapag kasi ang ating pagtitiwala ay base dito sa mga patriarchs na ito, matitisod ka at maliligaw ka. I'm glad my Lord Jesus Christ, He was not a Jew. He is the Son of the living God. The Son of Man of heaven, the Bible called it, He called Him the Son of Man. The second Adam. Even Apostle Paul called Him the second Adam. Did Apostle Paul call Jesus Christ a Jew? Kasi alam niya na ang Jew, hindi niya pwede iligtas ang kapwa niya Jew. The Savior must be the Messiah from heaven. Tulad ng manna from heaven. Si Apostle Pablo, sinabi niya, Jew siya. Pero pinangaral niya ba si Jesus Christ na isang Hudyo? Ni ang pagtutuli nga, hindi niya pinangaral eh. Ang sinabi niya na si Jesus Christ, ang siyang katotohanan. Si Jesus Christ, ang promised Savior sa atin. Tingnan niyo kung buti na lang hindi kayo naging Semitic people. Hindi tayo naging Semitic dahil hindi katibayan ito na blessed people ng Israel. Sinasabi ng iba na, chosen people yan. Chosen people if they want to, but they don't want it. They instead dinidisobey nila ang Diyos. Kaya sinabi ng New Testament, the chosen nation na ngayon ay mga Christians, mga believers of Christ. We are the chosen nations. Not a specific nation ng mga Hudyo. Marirealize lang nila na yung Savior natin sa second coming, ayun pala yung Savior na magliligtas sa kanila sa Antichrist. Laban sa Antichrist. Yung unang Christ na tatanggapin nila, akala nila yun na yung Messiah kasi nga may dugong Jew. Hindi nila alam, Antichrist pala, napapahirapan sila. At gustong wasakin ng mga bansa sa buong mundo. Mawawa yung mga may iwan kapag dumating yung rapture of the church at yung resurrection. The first resurrection. Tingnan ninyo. Alam natin na ang Israel ay maraming kalaban. Why? Kasi ugali ng mga Semite people, para sila mga pato. Sila nagiging mag-asawa. The Semite people. Mayroong sinasabi ng iba, siguro hindi lang Semite totoo, pati yung mga Egyptian, di ba? Yung mga pharaohs dyan sariling kapatid niya ginagawang asawa. Kahit yung mga Muslim ngayon, di ba? Kahit si Ilhan Omar ang naging asawa niya, kapatid niya Yung congresswoman ng, ewan ko kung anong Chicago ba yun. Yung, kung tawagin dito ay pirate na mirata ng mga nagnakaw na maraming pera, makukulong din siya. Sabay deport. Eto, yung mga bansa na to sa Middle East, they call themselves the Arab world. O magkakaroon sila ng United Levant, comprising of modern-day Syria, Lebanon, Jordan, Palestine, and Israel,
with portion of Saudi Arabia and Egypt. Levant yun. Ayun ang pinangako kay Abraham. Nilakaran niya yun, yung mga yun. Naalala niyo si Hagar, kasi si Sarah ay hindi magkaanak. Baog eh. Anong ginawa ni Hagar? Nainip na inip eh. Disbelief pa rin eh. Hindi siya magkaanak. Abraham, yun, si Hagar, bigyan mo ako ng anak sa pamamagitan niya. Sana man lang nagtanong si Abraham, bakit? Basta. Isipin nyo, may consent yung asawa, di ba? Ba? Hindi na nahirapan eh. Sige, hinabi mo eh. Eh kayo, sa modern time, magagawa niyo yun? Sa harapan ng asawa ninyong pinakasalan ninyo at ipinangako niyo sa kanya ang tinatawag na magandang pagsasamahan. Sa may katinuan, hindi gagawin niyo sa may taong mayroon tamang katinuan, di ba? Pero si Sarah ay kinuha niya si Hagar at inano niya kay Abraham. Parang parang aso lang no? Sige, bigyan mo ako ng anak. Eh, si Abraham, siyempre, lalaki. Wow, swerte. Minsan, alam niyo habang binabasa ko tong ganito, nasasaktan ng kalooban mo. Are you really the God of the Bible? Nung bata pa lang ako noon, are you really a true God? Sabi kong gano'n sa Diyos. I mean, Diyos ng mga Semite. Sabi ko, Christ, why did you allow that? Anong sabi ng Biblia? Mabasahin sa Romans pinabayaan daw ng Diyos sa mga tao sa mga gusto nilang gawin Hanggang sa magkandasukas sila. Kasi matitigas ang ulo ng mga tao sa mundo, hindi lang mga Semites. Doon ko na-realize na ang kasalanan ay, sige, magbubunga yan. You can do it freely. Walang sumasaway sa'yo dahil ayaw mong ang Diyos ang manguna sa'yo. There's a consequence. Here's the consequence. Gusto niyo malaman? Kay Hagar, naging anak nila si Ishmael. At iniinsulto na ni Hagar yung kanyang amo kasi slave siya. Uso noon ng slave, binabayaran. Si Sarah, maaaring sinasabi, bahug. Siguro, iniinggit niya, may anak ako, si Ishmael. Bahug. Bahug ka. Siguro araw-araw ganun. Kaya nagalit siya. Palayasin mo dito yung na yan. Mabigat kay Abraham yung gano'n. Akala ko pa gusto mo ng teddy bear. Akala ko gusto mo ng anak. Kaya alagaan mo. Paano mo alagaan yan? Parang gano'n Ang itim Si Hagar kasi African Tagi-Egypt African. Ang itim Siyempre, yung mga Semites hindi naman gano'n kayo itim. Itim? Palitan mo ng diaper. Ayoko. Hindi niya anak Di ba? So, tatawagin niya pa rin si Hagar. Hindi niya kailanman magiging anak yun. Kasi mali yung pamamaraan ni Sarah. Isang beses, nung nagkaanak na di ba pinalayas muna si Hagar, pero bumalik siya hanggang sa isilang niya si Ishmael. At pinangalanan na rin ni Abraham na Ishmael kasi ayon sa sinabi ng anghel kay Hagar na pangalanan ng Ishmael. Pero hindi sa kanya ibibigay yung tinatawag na covenant ng Diyos. Walang mapapako sa krus sa lahi ni Ishmael. Walang savior doon na darating. Pagkatapos nung nanganak na si Sarah, na ipanganak niya na si Isaac, nung 5 years old na siya, na wind, hindi na siya dumododo, 5 years old. At si Ishmael, siguro nasa mga like
14 years old or something like that. Halos, nung tinuli kasi siya, 13 years old eh. Tapos, 14, 5. Let's say mga binatilyo na. Nakita ni Sarah sa Genesis chapter 21 verse 9 na ini-scoff si Isaac ni Ishmael na anak ni Hagar at ni Abraham. Scoffing means mocking, lack of respect, ridiculing, jeering, laughing at ideas about the true God. Maaring si Isaac ay kinukwento niya about true God. Nagre-recite siya about true God. And Ishmael, he was dismissing him as stupid. Yung parang binubuli ni lolo ko. Maaring may sinasabi o binabato ng something na ano. Nakita ni Sarah yun. Palayasin mo dito yung mag-ina na yan. Hindi sila dapat magmana ng authority tsaka mamanahin ng anak kong si Isaac. Kasi yun ang sabi ng Diyos. And si Sarah, nanalig na siya sa mga sinabi ng Diyos. Sarah, the grandmother of Israel or Jacob or Israel today, abused Hagar. Yung family war. Yung mga yun, na kasambahay ni Abraham na inanakan niya, tapos si Hagar, ay ina-abuse naman ni Sarah si Hagar. Parang mga Arabo ngayon, di ba, sa mga katulong na Pilipino. Isa ugali naman ngayon eh, mga Semite. Eh, yung mga Jewish ngayon eh, medyo na Europeanized na sila eh, medyo hindi na nila ginagawa yun. Pero noon, ginagawa nila yun. Sa Genesis chapter 16 verse 6, So Abraham said to Sarai, Indeed, your maid is in your hand. Do to her as you please. And when Sarai dealt harshly with her, she fled from her presence when Hagar was pregnant to her son Ishmael. Yung time na yun. Si Abraham, di ba? Anong utak meron tong matanda na to? Na alam niya maaring mapatay ni Sarah yung katulong niya. Ang sabi, Indeed, your maid is in your hand. Do to her as you please. Gawain ng mga Muslim din to eh. Nasa Quran nila yun eh. Pag-aaray nila yung katulong, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanila. Kaya inadapt din nila to. Iisa ugali. Kita nyo, di ba? And when Sarah dealt harshly with her, so inabuse to ni Sarah, with her, she fled from her presence. Lumayas ngayon yung si napunta ng disyerto. Pero pinabalik ulit. At hanggang sa tumira na sa ibang lugar. Pero doon din sa within Canaan. Ishmael dwelt in the presence of all his brethren. Magkakalabit. Doon siya napunta sa now Jordan, si Ishmael. At yung ibang lahi ni Ishmael, yung 12 prince ay napunta na sa tinatawag na Arabian Peninsula. At nakipag-merge na ron sa ibang Arab. At naging mga Arab na rin yung ibang salita nila. So, makikita natin dito na because of war inside the family, inggitan, selosan, lumaki daw. Anong resulta? Yung mga anak yung mga lahi ni Ishmael na mga Arab people, di hate ang Israel. Kasi makikita natin na, sabi ko nga bakit isisiksi ko ang sarili ko sa away ng mga to? I'm reading the Bible. I believe in God. Pero hindi ako makikisawsaw dito sa away ng mga ito, mga Semite. I'm not Semite. I'm a believer of Christ. I'm a Christian. Kaya dito, makikita ninyo na sa pagkakataong ito, yung nagsasabi na si Jesus Christ ay Jew, born of a Jew, Jewish family, he's a Jew. Parang sinabi siya Jesus Christ ay tao lang. He's not. He's not. Hindi siya anak ni Joseph. Biological, hindi. Lumaki ang Panginoon doon sa sinapupunan ni Mary.
Na-nourish siya doon. Yung dugo, ni Mary ay hindi sumalin kay Jesus Christ. Hindi sumalin. Kaya nga yung height ng Panginoon different sa mga anak ni Jose kay Mary. Kaya mayroon tinatawag na James the Lesser. Ibig naman small, yung isang anak ni Mary tsaka kay Joseph. Mas matangkad ng Panginoon sa Kristo. And the Word became flesh. Maliwanag. Na wag natin tignan to mga patriarchs na to. Wag tayong matisod sa kanila. They need a Savior. Sila nga binigyan ng una ng Panginoon na pagkakataong makilala nila ang Panginoon sa Kristo. Pero ni-reject ng mga Hudyo. Ipinapako sa mga Romans ang Panginoon sa Kristo. Inilagay lang ni Pontius Pilate, Jesus, King of the Jews. Sa ayot nila at sa gusto, si Jesus Christ ay King of the Jews. But hindi nilagay ni Pontius Pilate na Jesus, the Jew, King of the Jews. No. Jesus, the King of the Jews. Hindi lang pwedeng maging King of the Jews si Jesus Christ, pwede rin siyang King of the Filipino people. Si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay hindi at kailanman ay walang dugo ng mga Hudyo at ng mga patriarchs at ng sino man magmula kay Adam hanggang sa panahon nating ito. He doesn't have any relationship of yung tinatawag na DNA o bloodline sa mga tao because the Word became flesh and dwelt among us. Hindi po pwedeng maging Savior ang isang tao na nagmula sa mga kasalanang lahi ng tao, lalo na yung mga nasty na tao na gumagawa ng kahindik-hindik, sariling ina, ginawang asawa, kapatid, pamilya, apo, pamangkin. Hindi. Kaya Jesus Christ make sure na maliwanagan mo na siya ay hindi bunga ng mga tao. Kaya tignan, basahin natin dito. 1 John 4:2. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. He came, ang sabi rito, in the flesh. Ang nagpapahayag na siya ay dumating sa laman ay sa Diyos. Subalit ang sinamang tao na nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating na isang Hudyo ay hindi sa Diyos. Hindi nga siya pwedeng magligtas kung Hudyo siya. Kung galing siya sa genealogy ni Abraham na ninuno ng mga Hebrew people, kasi galing sa salita niya sa isa sa mga kaapu-apuan ni Simeon, si Heber, Hebrew, Habiru, Hebrew. Yun ang salita ni Abraham, Habiru, Hebrew. Pero yung talagang bali yung Hebrew ay reinvented yun ng yung mga taong lumabas sa Egypt. Pero ang salita talaga noon ay Aramaic. Kaya ang salita ng Panginoon hindi Hebrew, Aramaic . Aramaic yung salita ng mga sinaunang tao sa Galilee. Aramaic, hindi Hebrew. Prove me I'm wrong. Ang sinasalita ng Panginoon Aramaic sa Galilee, kaya yung mga alagad niya ron na salita Aramaic. Ang Bible nasulat sa Aramaic. Yung recently na Hebrew lang, ngayon yung mga sinulat ni na Moises, Hebrew, ng ibang mga prophets, si Daniel, yung mga classical Hebrew nila. Pero si Jesus Christ, ang salita niya ay Aramaic. Dito maliliwanagan natin na siya ay dumating, ang sino man nagko-confess na si Jesus Christ has come in the flesh is of God. Has come in the flesh. Not has come as a Jew,
in the flesh. That is wrong. Meron pa rito sinasabi rito sa Biblia. 2 John chapter 1, verse 7, For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and antichrist. Ang sino man ng tao na nangangaral si Jesus Christ hindi dumating sa laman ay manloloko at antichrist. Anong ibig sabihin nito? Na si Jesus Christ, pinaniniwalaan ng mga taong antichrist na to na walang flesh and blood. Ayun nga ang inoffer ng Panginoon Kristo sa ating para sa ating kasalanan sa Ama. His flesh and blood. Yung body niya sa cross at yung blood nung mamatay siya sa cross ng Calvary. Jesus Christ, at sabi rito, ang sabi rito, for as many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. Coming in the flesh. Hindi coming in the flesh as a Jew. Coming in the flesh. Inuulit ko, although pinanganak ang Panginoon sa Kristo doon sa tinatawag na Bethlehem, Judea, Bethlehem, Judea, kasi sabi, by birth, kung sa ka pinanganak, yun ang magiging citizen mo. Yes, sa mga tao yun. Pero makikita natin maliwanag na hindi niya tatay si Jose. Wala kayong mababasa sa Biblia that Jesus Christ claimed and proclaimed that He is a Jew. Prove me I'm wrong. Wala siyang sinabi. Tulad ng sinabi ko nung nakaraan, yung Samaritan woman, in-open up niya yung about Jew and a Samaritan. I know you are a Jew, sabi. Sinabi ba ng Panginoon, yes, I am a Jew? And what's the problem with that? Wala eh. Inalis niya yung barrier na about Jew and Samaritan. Christ, He was not just a Jew. He came as a Savior, nagkaroon ng flesh and blood, He became man. He became man, not He became a Jew. He became man. In order what? To save the Jew and the Gentiles. Ang sabi nga rito, sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Ito. And the Word became flesh and dwelt among us. Hindi sinabi ni John, dwelt among us, Jew. Hindi. Dwelt among us as people of this planet Earth na mga sinner. He dwelt among us on earth. And we beheld His glory. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. The glory of the one, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, anak siya ng Diyos. Hindi anak ng mga Hudyo. Hindi anak ng mga patriarchs. Became flesh, the Word, and the Word was God, and then the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Only begotten of the Father. Begotten of the Father ba mga Jew? Hindi. Wala sa Bible nun. Full of grace and truth. Yung mga Pariseo ba, meron ba silang full of grace and truth? Wala. Inuulit ko, kung meron mang mga patriarchs dyan na nababasa kayo sa Biblia, sa Old Testament, alam ba, maraming pagpatay, pumapatay sila, yung mga ganyan. Just read it like, oh, there's something wrong happening with these people, ha? Naglalaban-laban sila kasi nga, napasimulan yung labanan. Dahil sa tinatawag na
they starting to develop yung mga race. And then they started to hate each other. Dahil, halimbawa, sino pa yung galit kay Israel? Una si Ishmael. Pangalawa, sino? Yung inagawa ng birthright ni Jacob. Si Esau, Edomites. Na descendants niya yung mga Jordanian ngayon. Yung mas marami sa kanilang Jordanians. Di ba? Basahin niyo sa Biblia. Because Esau hated Israel because ang bayad pala sa birthright ay yung isang tasang beans lang, yung red beans. Ibig sabihin, pumayag siya. Gutom eh. Kahit anong gutom ninyo, huwag niyong ipagpalit ang dangal ninyo dahil lang sa pagkain o yung pananampalataya ninyo. Nagugutom kayo, tas magnanakaw kayo, manloloko kayo ng tao para lang hindi magutom. Mawawala birthright ninyo, kayo mga Kristiyano. Kayo mga nangangaral na pastor, preacher, para hindi kayo magutom, magkaroon kayo ng pera, manloloko kayo ng mga members sa church, dadayaan niyo sila through tithes and offering. Wala na. Wala na kayong birthright. You don't have any more birthright na, kasi nga, yung birthright natin ay, meron tayong rights to be called children of God. Mawala na sa inyo ho yun, mga hypocrite. Totoo ho yun. Katulad kayo ng mga patriarchs na naligaw ng landas hanggang sa mawala na sila sa tinatawag na spiritual life na mga buhay nila. Parang si King Saul. So muli, Brother Joe, ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan. Dagdag lamang ito sa nakaraan kong message. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, maraming po salamat. Amen. God bless po.